Now, pag-abot sa tuig 400 at 393, gideclare na dito sa konsilyo sa Hippo, sakop sa Nasod Africa, nga ang pulong sa Diyos, ang Biblia, pulong sa Diyos. Dito na, pinahiray ng dailan sa palibot, nga kining libro ha, pulong ni sa Diyos ha, wala na gideclare sa simbahan. Pag-abot sa tuwing 397, dito gyapon sa Nasod Africa, sa lain lugar sa Cartago, Cartago, gideclare na po dito na kining libruha pulong ni sa Diyos. So mga igsoon, ang simbang Katoliko o ang simbang na iya sa Diyos maoy hinungdan, nganong nailhan sa kalibutan nga ang Biblia pulong sa Diyos. Wala pa mga siya na mga sikta na mga mga sila na pundo. Pag-abot sa tuig 404, nahumana o translate ang Biblia ngadto sa Latin. Unsa man day original na pinulungan sa Bible? Mga igsoon, ang original na pinulungan sa Bible kung maghisgot ang Old Testament, Hebro. Unsa man Hebro? Usa sa mga pinulungan sa mga Hudyo. Parehong Pilipino, na Bulano, na Tagalog, na Cebuano, na Ilonggo. Mao po na sa ilahan, na Aramaico, na Hebro, o uban pa. So ang Old Testament pinulungan Hebro. Ang New Testament pinulungan sa nasod Greek. No, na ipipilang nga Aramaic pinulungan sa mga Hudyo. No, gamay ba? Tuig 404 na translate na sa Latin. Unang gitawag ni siya, ang unang translation gitawag ng Vulgate. Kung sa may Vulgate, the Latin translation of the Bible. Pag-abot sa tuig 1054. Lokso na tagamay ha, 1054. Ang mga Katoliko nga nagsangyaw sa wala mo ila sa Santo Papa o bigamit na sa ngalan sa ilang grupo sa pagtawag o Orthodox Catholic. Sayo pa, gitawag na sa Orthodox Catholic. Pero 1054, official na nag-declare sa simbahan na heretic na ng pundo ka. Kaya di naman sila ko ila sa Santo Papa. Di naman sila ko ingo ko ila na si St. Peter mo yung unang Pangulo sa Christian Religion. Kung nagitanggal sila, 1054. Pag-abot sa tuig 1227, ang Biblia nagisulat nga walay title, rin sulat-sulat, walay kapitulo, walay versikulo, gibahin na sa obispo sa Italy nga si Archbishop Stephen Langton. Gibahin na niya ngadto sa kapitulo. Asa naman tao ng mga Mormons, Baptist, Methodist, mga mini parang mga pundok, wa maginay kalabutan pag-asikaso sa Biblia. Tuwing 1227, gibahin na ang pulong sa Diyos into chapters. Si Archbishop Stephen Langton. Tuwing 1228, ako na yun, migawas na ang giingon nga ngalan sa Diyos nga Jehovah. Maison ang naghimo ni anang maong translation pari sa Italy nga si Raimundos Martinez. Iyang gilatinize ang ngalan sa Ginoo nga YHWH. Sa Latin ang Y, J as in jar. Ang H is ang Yapon. Ang W sa Latin V. Ang H is ang Yapon. That is why ang YHWH kung i-Latinize JHBH. Ang YHWH mga isuhan mo na ang ngalan sa Diyos nga gilitok sa mga Hudyo o Yahweh. Nganong ang ngalan sa Diyos YHWH man bot pasabot pulos man konsonant, pulos man konsonants, wala may bawel, wala may A-E-E-O. Mga isuhan na lang sa inyong kasayuran before Christ BC. Ang Hebrew alphabet walay bawel, walay A-E-E-O. Niabot ang Hebrew alphabet na butangan ng bawel niatong 200 AD. 200 kato gikan sa pagkatao ni Jesus Christ. Ang Hebrew alphabet na butangan na og vowels. Manang gilitok na sa mga Hudyo, sa mga Christians o Yahweh. Gikuha
sa mga Christians, deklaro sa mga Christians o sa mga Udeo ang word nga Yahweh. Ang Y o W, gi-insert nila ang A. Ang A, gikan sa word Adonai, meaning Lord. O ang E, nagikuha sa letter sa word na Elohim, meaning God, gi-insert nila sa WH, way. Mo nang gi-pronounce na klaro, Yahweh. So, mo nang ang ngalan sa Diyos mga ison, Yahweh. Pag-abot sa balik tayo, 1828, ang YSWH gilatinize ni Raimundos Martinez o sa Latinization migawas ang JHBH. Ang mali ni Raimundos Martinez mao nang gibadlong siya sa mga pare sa simbahan sa Santo Papa kay nagpataka lang siya butang og vowels. Ang J o S gibutang niya sa tunga ang E, Elohim, meaning God. Ang WH o H gibutang niya sa tunga ang B o H gibutang niya sa G. Ang H o B gibutang niya ang letter O sa Elohim. Gikuha niya ang O. So na-pronounce na Jeho. O ang letter A sa word Adonai meaning Lord, gi-insert niya sa B o H mo nang na-pronounce o Jehovah. Ang question karon, nganong sayop man nga ngalan sa Dios ang Jehovah? So, balay ito mga iso, no? So, 12:28 nigawas ang word Jehovah o gideclare sa simbahan na mali na ang ngalan kinsay saksi ni Jehovah din ayaw gid mo patintala ng founder sayop na nga ngalan sa Ginoo, di na tinod nga ngalan sa Ginoo. I-acknowledge lang na sa simbang Katoliko for the sake sa mga innocent people na biktima ni Charles T. Russell. Ang Jehovah dili na ngalan sa Ginoo kay wrong na dapat na Yahweh or Yahweh lang yapon. So pagbuta man ang vowels mo mali. Ano man kay kumulito kag Jehovah mga igsoon sama rang mingon kag Ginoo, Diyos Ginoo. Ang proper Lord God, dili God Lord. Mo nang gi-correct na sa simbahan. Gibadlong sa simbahan ang pare kasi Raimundos Martinez. So, kung mulito kag Yahweh, sa maraming kag Lord God. Kung mulito kag Jehovah, ang imong gilito God Lord, Ginoo, Diyos Ginoo. Mo na ang mali. Kaya ang proper, atong masahod ang pinadayagono 8, ang tama, Ginoong Diyos yun. Atong masahod. Dili, Diyos Ginoo. Munang mali na. Gingon din Ako ang alpa ug ang omega, nagingon ang Ginoong Diyos na labing amanan. Munang ang Jehovah gi-reject na sa simbahan. Now, palayon ta. Pag-abot sa tuig 1521, 1517, ang usa ka pare sa Germany mihawa sa simbang Katoliko nga mao si Martin Luther. Si Martin Luther wa kapuyo sa kinabuhing putli kay natintal siya sa paa nga puti. Kay ang gitudlo sa Ginoo ang mga pare makinabuhing putli, pero si Martin Luther wa kapuyo sa kinabuhing putli kay natintal sa paa nga puti. Unya mingon siya sa Santo Papa, magminyo na laming mga pare kay matintal magyapon ni sa paa nga puti. Wa man mosugot ang Santo Papa manang mihawa siya sa Iglesia Katolika. Ato basahon ang 2 Corintios 6:6. Gipakita namo nga kami mga sulugon sa Dios pinaagi sa among kaputli, kaalam, pailog, kaluoy o sa paag, pinaagi sa espiritu o sa among matuod na gugma. Pinaagi sa among kaputli ang pasabot niya mga kaputli mong wala pakigilawas o babae. Gipadayag 14:4 atong sa mga igsoon na ang kaputli lagi pasabot wala makigilawas o babae. Kini sila nagpabiling putli kay wala man sila makigilawas sa mga babae. Wala sila magminyo. So wala ipasabot. Si Martin Luther wala man siya kapuyos kinabuhing putli kay nalipat bagyo siya sa paa nga puti. Wala mihawa siya sa simbang Katoliko, nagsigig paghon sa simbang Katoliko. Munang niadtong tuig 1528 gitawag siya sa simbahan o Protestant. Dito na tao ang word Protestant. Pag-abot sa tuig, atas tabalik. Pag-abot sa tuig 1521,
niabot sa Pilipinas ang mga Kristiyanos o mga Katoliko. Pinagi ni Ferdinand Magellan o sa mga pare ang nailang na mao silang ang gumursa si Padre Gomez, Burgos o Zamora. Niabot sila sa Pilipinas mga igsoon o remember gikan sila sa Spain o mga igsoon for your information ang Spain natumba na ni San Pablo. Nindot kayo ang nasod Spain ha, natumba na si San Pablo mismo o nagwali dito o Kristyanismo. Ato masahon ang Roma 1524. Naglaw ako nga mahimo ko na kinikaroon, muhapit ako diya sa akong pagpaingon sa Espanya o guman ako malipay sa pagpakiguban ninyo sa Macalio, tabangi ako sa pagkadto dito. So si San Pablo miabot sa Espanya. O siya na-Christianize o ang mga taga-Spain mo ay na-Christianize sa Pilipinas. O dinhe tungod ato na himotang Kristiyano. O nindot ang dala sa mga taga-nasod Spain sa tuang nasod mga isuon kay ila po tang gi-educate gawas na Christianize ta na-educate po ta, na-civilize po ta kay di naman ta magbahag karon kay gi-educate ba ta sa mga Spaniards. So nahimot ang Christian o nausab ang atong mga apelido Nanay Ramos, Nanay Marcos, Nanay Reyes, Nanay Sanchez, Nanay De Los Santos, nanindot na itong mga apelido, Nanay Aquino. Kaya kung wala pa buabot sa Pilipinas ang mga Espanyol, mga Katoliko, ang atong mga apelido unta, Sakbot, Sigben, Caldero, Tadjaw, buwanta na itong mga apelido. Yang atong Diyos, San Tilmo, San Dayong, San Taco, buwanta na itong Diyos. Pero magpasalamat ta sa mga Katoliko sa Spain kay nagdala Kristyanismo sa Pilipinas, mo nang na-educate ta. Kabot sa 1526, 1521 gihapon, naana sa ilay Katoliko nga nakatukod o pundok dito sa Italy. Ang maong tao, mao si Nicolas Thorpe. Si Nicolas Thorpe, nagtukod o grupo, iyang ginganlan o Ana Baptist. Ginganlan ni Nicolas Thorpe o Ana Baptist ang iyang grupo, kay ang madali niya nga Katoliko, bunyagan man niya gotro. Kay ang Ana, nakaulugan, Ana, Greek word mo na, nakaulugan sa English or again, Baptist means baptism. So bunyagan man niya usap, mo nang gitawag ang iyang grupo o Ana Baptist. Pagabot sa tuig 1536, nana sa Katoliko hari sa England, mihawa sa simba Katoliko, nagtukod ng grupo, iyang giingalan ng Church of England, and officially declared by him as Anglican Church, o gideklara niya na Church of England, 1536. Ang mga tao, mao si King Henry VIII. Mihawa siya sa simba Katoliko, kay babae lang yapon ang hinungdan. Pagabot sa 1560, nana sa pari mihawa sa simbang Katoliko dito sa Germany. Actually, sa England yapon, ang mga pari mao si John Knox o nagtukod sa grupo gitawag niya Presbyterian Church. Pagabot sa tuig 1609, nibuto na po sa England ang pundo nga gitawag og Baptist nga tinukod ni John Smith. Ang Baptist karon mga igsoon, daghan na kayo, nagka-divide na sila. Na Southern Baptist, na Northern Baptist, na General Baptist. Ang wa pa na ako madunggi kaning Private Baptist. Kaya na naman General Baptist, no? So daghan na kayo, na Bible Baptist, na Panabo Baptist, tingali na atin Santo Tomas Baptist. Daghan na kayo na. Kinsay founder na si John Smith. Kung sa tuig 1609. Pagabot sa 1611, ang mga Protestante nakabuhat na kilang kaugalingong version sa Bible na gitawag o King James Version. Kaya pagkamatay ni King Henry VIII, ni Puli man ang iyang anak si King James, o mimando nga maghubat sila kilang kaugalingong hubat sa Biblia. Since ang nagmando si King James, manang gihanla nila o King James Version ang iyang hubat, ang ilang hubat. Pag-abot sa tuig 1739, nana sa ibibuto dito sa Amerika ang pundo nga gitawag og Methodist, tinukod ni John Wesley. Pag-abot sa tuig 1820,
Natukod na po dito sa Utah, USA ang pundok nga gitawag og the Church of Christ of the Latter-day Saints, nga nailans pagtawag og Mormons. Mga igsoon, kung naay Mormons din sorry yun, pero kung reklamo mo, naaman tayo history. Ang founder sa Mormons mao si Joseph Smith. Si Joseph Smith 50 ka buok asawa. Grabe asawa ng tagiyas Mormons. 50 ka babae. 27 ang dalaga, 23 ang dunay bana. Mao na ang founder sa Mormons, kay nagtudlo sila og polygamy. Pag-abot sa tuig 1820, no? Pag-abot sa tuig 1830, ang iladong pastor sa Baptist may hawa nga mao si William Miller o nagtukod og pundo, gihinganlan niya og Adventist. Dili pa nang si Adventist ron ha, kay siya ka niya. Si William Miller, Pastors Baptist, siya ay unang ningon nga Sabado di ay ang igsisimba, dili Domingo. O ang iyang grupo gitawag niya og Adventist. Di pa ka manira, bro? Di pa? Sige, salamat, bro. So, gitawag niya Adventist, membro niya si Ellen G. White o si James White niya yung bana o si Joseph Baptist. Pag-abot sa 1821, nada po'y tao sa Amerika, si Alexander Campbell. Siya mo'y unang tao nga biglang founder nga bigamit sa ngalang Church of Christ. Dili pa nagkampilis manalo, Iglesia ni Cristo, dili pa na, no? Ang unang bigamit ang ngalang Church of Christ o Iglesia ni Cristo, si Alexander Campbell sa 1831 dito sa USA. Pag-abot sa tuig 1844, may pagna si William Miller na mubalik ang Ginoo October 22. Wakman mubalik ang Ginoo na bungkag ang Adventist. May hawa si Ellen G. White, si James White o si Joseph Baptist o pitukod o grupo ilang ginganlan og Sabatist. Dili man sila ganahan tawag Sabatist o Sabatista, giilisan nila ngalan niya tuig 1863 o ginganlan na nila og Seventh-day Adventist. Pag-abot sa tuig 1870, nibuto sa Pennsylvania, USA ang nagtukod sa pundok Jehovah's Witnesses, pero dili pa na ko inalan, ha? Nga mo si Charles C. Russell, nagtukod sa pundok dito sa Pennsylvania, USA o sa sinugdan niyang ginganlan o Bible Student Movement or BSM. Ilaha sa atong sunda. Pagka 1914, gilisan niya ngalan, gihimo niyang IBSA, International Bible Student Association. Pagka 1931, namatay na si Charles C. Russell, nipuli si Franklin Rutherford, usa sa mga judge sa Amerika. O iyang gilisan ngalan ang ilang pundok, gihimo na niyang Jehovah's Witnesses. Ang Jehovah's Witnesses, 1821 lang na nahinganlan. Ang Jehovah's Witnesses sa sinugdan nagtudlo nga si Lord Jesus namatay gilansang sa cross. Pero niatong tuig 1831 gitudlo ni Franklin Rutherford nga si Lord Jesus wala mamatay sa cross kundi gigapos lang sa poste. Munang hindi ka disimple, mo tanaw mo ng pasahod sa mga saksi, si Lord Jesus nagpasan og poste. Pag-abot dito sa bungtod, gigapos na siya sa poste. Munang naisiplis pa na bumingon sa kwa, bro, kapasan man ang Ginoo ng poste, bro, mura balik, mahugan So hindi na mahugan bro, kaya may mahugan sa una. Mauna ang pagkasatanik, I'm sorry for using this word, ha? Mauna ang pagkasatanik sa saksi ni Jehovah. Si Lord Jesus, according sa Bible, gilansang sa cross, pero sumala sa ilang panudlo, si Lord Jesus, gigapos lang sa poste, pagkawahinong databawa.
Sa tani kay ng saksi ni Juba mga ison mo nagsakong dali mong saksi ayaw pinyo na pasaka. Kamu mga Katoliko ha, na saksi ko ang wangyo sa inyo pag study niyo ayaw pasaka kay pagwarta lang to yung anak naman sa Bible ang nilyo digamit sa pagpadato. Ako sa ni basahan ha, kay basig mo ingon ng bagong nakadungog nga wala. Kung saan? Ono Timoteo 6:5. Kung sige ko din eh. Okay. O wala'y hunong nga panaglalay sa mga tao nga nili makasagot o wala na magbaton sa kamaturan. Naguna-una sila nga ang nilihiyon o sa kapagi sa pagpadato. Partiklaro ako na mga saksi ni Juba. So ayaw ninyo sila pasaka sa inyo balay. Pero kung doon ay saksi mo ang ninyo mga yung bugas, na pasaka kagay bugas. Pero magwali-wali ayaw pasaka ka instrumento sa yawa na sila. Dili na iya sa Diyos na mga magtutudlo ng mga laing sikpa. Dili na iya sa Diyos. Instrumento na sa yawa sila. Muna kita mga Katoliko, kita na ilang sa bokon, ayaw ninyo na pasaka sa inyong mga balay. Gawas ko mga yung bugas, no?